posibleng maputulan ang supply ng kuryente sa probinsya ng Compostela Valley at ng Davao del Norte. Ito ay dahil umano sa 6 na milyong pisong utang ng Davao del Norte Electric Cooperative o DANECO sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o ng PSAM. Ang detalye mula sa aming kasama si Angel Delera ng PTV Davao. Malaki ang problema na kinakaharap ngayon ng Davao del Norte Electric Cooperative o DANECO dahil sa nagbabadyang pagkaputol ng supply ng kuryente sa probinsya dahil sa mahigit na 6 na milyong pisong utang nito sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o SAM. Noong nakaraang Biyernes, nagkaroon ng dialogo na pinangunahan ni Secretary Carlos Jericho Patilla ng Department of Energy patungkol sa alitan ng dalawang kampo, ang DANECO NEA at DANECO CDA kung sino ba talaga ang dapat mamolekta at mamahala sa DANECO. Mag-iisang taon na itong problema ng mga konsumante ng DANECO dahil sa pagkalito kung saan ba dapat silang magbayad. Dahil dito, buwan-buwang nadaragdagan ng mahigit 100 milyong piso ang utang ng DANECO sa SAM. Ito ang problema na gustong solusyonan ni Secretary Pitilla at nakapagdesisyon siyang ibigay muna sa NEA na mamahala sa DANECO at ito ay magsisimula ngayong Agosto 31 hanggang sa lumabas ang ikalawang referendum na nakaschedule sa ikalawang Sabado ng Enero sa susunod na taon. Matindi naman ang naging pagtutol ng CDA Board Chairman na si Engineer Abinier Labha na ito raw ay isang malaking conspiracy para kalasin ang kooperatiba at gawin itong pribado. Second Saturday of January ang referendum natin. It will be administered by the PhilReca and AMRECO, ang mga kooperatiba, just to make sure that there is no doubt. I am not here to do anything other than make sure that the mandate of the people is uncontested. Kasi wala nang duda-duda. There is no privatization at this point. I mean, as you can see, it is only a discussion, a dialogue on which one will run it and when the referendum will be. But as far as privatization is concerned, there is no talk about that. Sa ngayon, gagawin na ang malawakang pag-audit sa dalawang grupo para malaman kung bakit patuloy ang paglobo ng kanilang utang. Para sa Telebisyon ng Bayan, Angel Pizarro Delera.